tila may maagang nagdarasal at hihingi ng tulong sa Marcos administration. Kahapon lamang ay napawalang bisa na ng Court of Appeals ang pagkakaabsuelto ni dating Senator Leila de Lima sa kanyang kaso at pinababalik kulungan na nga. Take note, non-bailable ang kanyang kaso. Hindi po ako lawyer, kaya gusto kong magtanong sa lawyers. Since most DRUG cases under Republic Act 9165 do not allow bail, will Leila de Lima be detained if the accused has already been released after acquittal, but the Court of Appeals reversed the ruling? Should be arrested again, especially DRUGs is a non-bailable offense. And should Leila be rearrested and jailed now while waiting to elevate to Supreme Court if needed? And most importantly, my other question is, since it's non-bailable, shouldn't she be arrested? And also, when will she be detained? Samantala nagbigay naman ng statement si Leila de Lima. Nabasa namin ang desisyon ng Court of Appeals na ibalik sa Regional Trial Court ang isa sa mga kaso kung saan na-acquit na ako. Katakataka itong desisyon na ito na mistulang pinapaulit ng Court of Appeals ang pagkasulat ng desisyon ng RTC dahil daw hindi ito masyadong malinaw. Naniniwala rin kami na lahat ng sagot sa mga tanong ng Court of Appeals sa desisyon nila ay maaaring makita sa records ng kaso. Baka kailangan lang namin iturong muli sa kanila sa aming motion for reconsideration ang mga specific na portions ng records kung saan makikita ang mga sagot sa kanilang mga katanungan. Gayunpaman, iaapila namin ang desisyon ng Court of Appeals hanggang Supreme Court kung kinakailangan. Samantala hindi pa ito nangangahulugan na wala ng bisa ang aking acquittal, final and unappealable ang aking acquittal dahil sa prinsipyo ng double jeopardy. Habang appealable pa naman hanggang Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals. Sa ngayon, mas matimbang pa rin ang pagpapawalang sala sa akin ng Regional Trial Court. Nais ko ring linawin na hindi sinabi ng Court of Appeals na reversed ang aking acquittal, kundi pinapaayos lamang nito ang laman ng desisyon na sa aming palagay hindi na kinakailangan dahil maliwanag ang desisyon ng RTC. Tingin namin, issue lang ito ng pagpapalinaw at pagpapaliwanag sa Court of Appeals sa mga tanong na kanilang pinunto sa kanilang desisyon. Gayunpaman, hindi ito magiging hadlang sa pagbabalik ko sa serbisyo publiko at ipagpapatuloy ko ang aking preparasyon sa pagsulong ng hustisya at reforma sa Kongreso. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker sa sinabi ni Leila de Lima, balitang-balita na nga at ibinalita pa sa iba't ibang media na ang pag-absuelto si Leila de Lima ay binaligtad na ng Court of Appeals. Ano pa ang iyong itatanggi? Narito ang mapang-asar na banat ni Mr. Will Tucker kay Leila de Lima. Panoorin natin. Ang saya-saya naman ito. Boom! Panot! Pag-absuelto kay de Lima, binaliktad ng Court of Appeals. Just in, Court of Appeals binaliktad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senator Leila de Lima. Ni-reverse ng Court of Appeals, CAA Division, ang acquittal ni dating Senadora Leila de Lima sa isa sa mga drug case nito. Pinagbigyan ng CA ang hiling na petisyon for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Balik kolongan ba to? Ayup ka. Lintik lang ang walang gante. Itodo mo nyo na yan. Itodo nyo na yan. Court of Appeals, itodo nyo na yan. Nakakatawa no? Heto na naman kayo. Alam nyo, kayo ang totoong kawawa. Kasi gumagawa-gawa lang kayo ng mga guni-guni nyo. Sabi pa niya dyan, BAM Education, Kiko Agriculture. Tapos nilait pa niya dyan, Bato Kalbo.
Sus, tigil-tigilan nyo kami. BAM Education? Bakit siya ba ang author nun? Maraming co-author nun, tanga. Co-author nga lang din siya eh. At alam mo ba, di ba, yung free tuition, panahon pa yan, I think ni Arroyo, hindi kinagat ng Arroyo admin, napunta sa Aquino, hindi rin pinirmahan at kinagat ng Aquino. Pero pagdating sa Duterte admin, si Tatay Digong ang humanap ng paraan. Well-funded yan at pinasa niya. Hindi niya vineto. Kayo lang ang mga sinungaling na nagsispread na dahil kay Bam Aquino, tungiks! Kiko, agriculture? Agriculture mong mukha mo. Ginagamit nyo na naman ang mga magsasaka, Diyos ka. Gumanda ba ang buhay ng mga magsasaka at agrikultura sa panahon ni Aquino? Remember nyo yung Kidapawan Massacre? Ano ang ginawa ng Aquino administration sa mga magsasaka? Ha? Dumanak ng dugo! Tapos ngayon, pagsasabihan nyo kami, ang may totoong malasakit, si Bam at si Kiko? Ang mga dilawan, ang mga pinklawan? Pweh! Nagmamakaawa lang naman yan sila dahil eleksyon. Diba? Pakunwari-kunwari, may natulong sila sa Pilipino. Tapos ito namang ibang Gen Z, ibang mga kabataan na brainwash ng mga makakaliwang grupo at ng mga dilawan, di kawawa talaga. Kaya wag nyo kami paututan dyan. BAM Education, Kiko Agriculture, nek-nek nyo. Kawawa naman itong si Stella Kimbo. Masyakit daw, masyakit. Basahin natin mga lords. Inamin ni incumbent Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na nasaktan siya ng matalo sa pagkaalkalde ng lungsod nitong 2025 midterm elections. Ngunit tinatanggap daw niya ang desisyon ng taong bayan. Stella Kimbo sa pagkatalo sa mayoral race ng Marikina, aaminin ko, masyakit. Ikaw kasi. Ngayon, magbalot-balot ka na. Dami mo pa namang mga luxury bags and luxury relos. Kung kayo ba ang tatanungin mga kasweet, deserve ba ulit na makulong o mapabalik sa kulungan itong si Leila de Lima? Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.